Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? Ito po muli si Simply Talkies Vlog, nagbabalik para magbigay ng opinion, reaksyon at komento sa mainit na usaping politikal sa ating bansa. So ang pag-usapan natin mga kababayan, ito pong pang-iinis o pang-aalipusta, pang-aasar ni Senator The Puncher De La Rosa kay CIDG Chief General Torre III, si Nicolas, no? Kasi po ito pong si CIDD Chief Torre ay nag-file po ng inciting to sedition laban sa dati yung pangulo at yung mag-aantay sa inyo sa impyerno na walang iba kundi si Joker Digong Duterte, no? Palagi lang pong sinasabi ng mga kaalyado niya, yung mga aso, yung mga humahalik sa brown starfish niya na lahat nung hindi maganda sa pandinig natin, lalo na sa mga kabataan, mga musmos, ay isa lang pong hyperbolic statement or joke. Tulad na lang po nung huling-huli na sinabi nila, joke lang yun. Sabi naman ng NBI, it is a political rhetoric. So, hinahayaan nyo eh. Pero si CIDD Chief Nicolas Torre III hindi na po nakatiis dahil it is too much, no? At siya po ay nag-file ng inciting to sedition laban sa inyong dating Pangulong Duterte na matandang pentaning. Okay? At ganun din po, ang tanungin natin, may kinalaman po ba ang palasyo dyan sa ginawang pagpapile ng kaso ni CIDG Chief Torre? At ano po naman ang pananaw ni senatorial aspirant Pampilo Lacson tungkol dyan po sa ginawang aksyon ng CIDG Chief? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay ng pasalamat at i-recognize natin ang ating mga channel members, followers, subscribers, yung mga tumutulong po sa paglago ng ating channel. Maraming salamat po sa inyo sa mga nagsishare ng kanilang blessings. And special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners, sa ating mga guro, no? And may God bless us all, may God bless our country, may God bless and protect the Marcos administration from the forces of evil, from the likes of Dutertes, their minions, and their supporters and the anti-Marcoses. Okay mga kababayan, unahin natin yung pang-aalipusta, no? Nandito po kasi sa laptop ko yung pang-aalipusta ni Senator The Puncher De La Rosa kay CIDG Chief Nicolas Torre. Sa balita po ng Politico, sabi po dito, walang senador na nasaktan, CIDG lang ang na-hurt. Ayun po sabi ni Bato, wala naman daw pong senador na nasaktan, kundi si General Torre lang ang na-hurt. Buti hindi niya sinabing na bat hurt. Kasi po kaya po yan nasabi ni Bato, kasi wala siyang colleagues o mga kapwa senador na umaaray na nagsasabing, oh Paul yan ha, bawal yan, former senator, former president. Senator po kami, dapat matuto kayong gumalang. Nakakaloko po yan, it's a threat to us na even though na wala kang pinangalanan, kasama po akong senador eh. At sinabi mo, 15, baka parte ako doon, no? Pero wala daw pong ganun. Bagkus, yung mga ilang senator tulad ni Joseph Estrada, si The Budots King, si Senator Revilla, si Amy Marcos, hindi daw siya threatened or unfazed, meaning hindi ako natatakot, no? Si Tolentino, sinabi niya rin joke din yun, no? At kung sino pa, no? Pati yung Senate President si Escudero, sabi niya baliwala naman yan, biro lang, biro lang, walang na-hurt, kundi ang na-hurt lang si CIDG Chief. Hindi naman po yan maitatanggi kay CIDG Chief. Kasi po bilang isang pulis, bilang isang chief ng Criminal Investigation and Detention Group, kinakailangan gumawa siya ng action at higit sa lahat bilang isang mamamayang Pilipino. Kasi lahat na lang ginagawang joke, no? Hindi po lahat ng tao ay maaring tanggapin na lang lahat yung mga sinasabing hindi maganda ng mga Duterte. Yung mga puro na lang pagpatay, puro na lang pagsasabi ng hindi maganda, lalong-lalo na napapanood ito ng ating mga kabataan at mga musmus, no? Na mga anak, apo ninyo. Yun pong hindi maintindihan nitong mga Duterte minions. Even though it's a joke, it's not a good joke.
mga kababayan, na sa mismong bibig ng dating presidente, mamumutawi ang mga ganong pananalita. Kinakailangan may sensitivity naman. Gawin sa tamang panahon, sa tamang lugar, at sa tamang oras. Hindi lahat na kung saan nandun si Digong magsasalita, mag-a-utter siya ng mga foul languages, mag-a-utter siya ng, magbibigay siya ng statement na hindi maganda, lalo lang na ang mga sexism, misogynistic comment, mga kababayan. Hindi po maganda eh. Kaya yung hindi natin maiwasan na yung ibang mga kabataan natin ma-imitate yung pinag-uugali niya. Ma-imitate yung the way ng pag-deliver niya ng pananalita. Lagi na lang bang joke? Okay lang yung sexism? Okay lang yung misogynistic statement or attitude? Hindi po maganda. Kaya itong si Bato, no? Inaasar niya si CIDG chief na ikaw lang naman ang na-hurt eh. Hindi naman kaming mga senador. Buti pa siya. Buti pa siya may sensitivity. Kayong mga senador, wala. Kasi bakit? Alam nyo naman. Most of them are friends of Duterte. Di ba? Nakinabang kay Duterte. Ano pa ang sabi ni Bato, mga kababayan, no? Na bubuo din na lang natin ito. Kung mag-prosper man daw yung kaso na yan, kayang-kaya nila ng Pangulo niyang si Duterte na ipaglaban yan. Siyempre, kasama dyan si Panelo. Baka council nga yun, di ba? At the same time, nagtataka pa daw siya, dapat daw may pribadong mamamayan ang mag-file niyan. Sa palagay mo, hindi rin pribadong mamamayan si General Torre after ng trabaho niya? Di ba? After ng work hours niya? Pribado rin siya. May pribado rin siyang pamumuhay at ayaw niya yon. Masakit sa pandinig ng mga siguro, mga anak niya, mga apo niya, kung meron man, kamag-anak niya na hindi maganda. At least meron isang CIDG chief sa katauhan ni General Nicolas Torre III na naninindigan na hindi lahat ng sasabihin ni Digong ay atin na lang tanggapin. Hindi lahat ng sasabihin ni Digong ay joke-joke. Hindi lahat ng sasabihin ni Digong ay okay na sa atin. Bakit? Isipin nyo yung magiging consequences ng mga salitang yan. Even though it's a joke. Uulitin ko sa inyo, it's not a good joke. It is a bad joke. Why? Napanood ng mga kabataan yan. Ayan ba ang example na dapat nyong ipakita bilang isang dating presidente? Sabihin mo sa bata, sige, sabihin ng batang musmos, patayin! Uy, anak, huwag yung sabihin yan. Masama yan. Hindi, joke lang po kasi nakita ko yan kay dating Pangulong Duterte. Di ba Bato? Di ba Bato? Joke lang ha? Joke lang yun. Pero hindi pa rin tama. Nabanggitin ng isang musmos. Di ba? Patayin kita! Patayin ko kayo! Joke lang. Di ba? Ganun eh. Lahat joke kasi in-enable natin. Hinahayaan natin si Digong na tanggapin na lang natin lahat ng sasabihin niya ay tama. Lahat ng sasabihin ni Digong ay i-accept natin kasi dati siyang presidente. Magaling siya. Really? Magaling? Magaling talaga? Ba't hindi niya natapos ang droga? Hindi niya natapos ang korupsyon. Hindi niya pinaglaban ng West Philippine Sea laban sa China. Wala. Di ba magaling? Magaling lang mangbalahura ng kaaway. Magaling lang gumawa ng mga sexist comment. Magaling lang gumawa ng misogynistic statement. Yun ang kagalingan ni Digong eh. Di ba? Magaling. Dahil mabulaklak ang kanyang dila. Di ba? Magaling lang siyang mag-threaten. Pero the action, none. Di ba? Kaya Bato, wala ka. Wala kayong prinsipyo. Mabuti pa si CIDG chief, pagtawanan nyo man siya, asarin nyo siya, i-ad hominem mo siya, at least siya ay nanindigan bilang isang mamamayang Pilipino. O di ba? O ngayon, ang tanong diyan, may kinalaman ba ang Malacanang sa ginawa yan ni General Torre na mag-file siya ng inciting to sedition kay Digong? Ano ang sabi dito sa Philstar? CIDG chief, no orders from above to file raps over Duterte's kill remark. Wala po. Sa kanya lang. Hindi niya sinasabing inutusan ako ng Malacanang. Hindi niya sinasabing galing ito sa order ng Pangulo. Hindi niya sinasabing merong taga Malacanang na nag-utos sa akin, filean mo ng kaso si Digong. Walang politika. Kundi in his own initiative bilang isang mamamayang Pilipino. Kasi sawang-sawa na siya sa pambabalahura ni Digong sa atin.
Hindi po normal ang mga ganyang bagay. Mas kina-joke yan, tulad na sinasabi ko sa inyo. It is a bad joke. It sets a precedence to our young people sa mga kamusmusan nilang pag-iisip na normal lang sa isang tao o sa grupo ng tao na sabihin patayin, pasabugin, bugbugin, rapin, di ba? Pagsamantalahan, ganon. Tapos ikaw na magulang na pilit mong itinataguyod ang kaisipan ng iyong mga anak, ng iyong mga apo sa tamang pag-iisip, sa isang maayos na pag-iisip, sa isang edukadong sibilisasyon. Di ba? Sa isang matiwasay na komunidad na kung saan irirespeto ang bawat karapatan ng tao. Irirespeto kung sino man sila. Di ba? Maging sensitive. Si Digong walang sensitivity kasi bakit? Alam niya he can get away with everything because there are people enabling him. No? Doon sa mga ginagawa niya at pinagsasabi niya, mga kababayan. Kaya sabi ni CIDG Chief Torre, wala pong nagsimula. Nobody forced me, nobody coerced me, but it is on my own. Di ba? So, at bilang isang pulis, kailangan kong gampanan ng isa sa mga tungkulin ko. O now, mga kababayan, ano naman dyan ang sabi ni Pampilo Lacson? Nagbigay po siya ng isang halimbawa kung bakit yang ginawa ni CIDG Chief Torre ang mag-file ng inciting to sedition kay Digong. Kasi kung maalala nyo, noong 2020, may isang guro dyan na nagbigay ng pabuya para patayin daw si dati nyong Pangulong Duterte. Ang last name nung guro na yon ay si Mr. Mas, a 29-year-old social studies teacher. In 2020 made a tweet about giving 50 million reward to anyone who kills Duterte. Dagli-dagli pong inaresto ng MBI si Mr. Mas. O ayan, bakit ito? Bakit nung nag-threat si Digong ng 15 senators, whether pinangalanan o hindi, bakit hindi siya inimbestigahan ng MBI kaagad? Pribadong mamamayan na rin naman siya, mga kababayan. Private citizen na siya, even though he is a former president. So, ibig sabihin, pag ganon tulad ni Mr. Mas na isang teacher, walang kakayanan sa political arena, hindi mataas ang estado sa buhay, dagli-dagli, labas ka agad ng warrant of arrest. Bakit si Digong? Diba MBI? Ano ang sabi ng MBI, mga kababayan? Political rhetoric. We allow that kasi nasa politika tayo ngayon, meron tayong darating na election campaign. Whatever the event is, whatever the circumstances is, the law should apply to all. No one is above the law. Kung hindi nyo ma-apply ang isang batas o ang mga batas, it should not be applied to just one person or group. None at all dapat. Diba? Ganun eh. Pero sa atin, selective kasi why? Because the one who uttered that statement is a former president. Because the one who said that statement is being highly respected in our society. Ganun? So hindi pwedeng i-apply sa kanya ang batas, imbestigahan man lang ng kaukulang ehensya tulad ng National Bureau of Investigation? Tapos pinangunahan na it is allowed, we allow that. Nasaan sa batas that you allow those statements? Diba? Whether there is a special event, special occasion, but those words are utterly despicable. Kasi pinoprotektahan natin ang ating syudad na hindi tularan yan ng mga kabataan. Na walang sino mang magtitreat and they can get away with it and then sasabihin, it's a joke, it's a joke, it's a joke. You are a fool or a stupid if you believe on that joke. Yun ang sabi ni Panelo. So mga estupido tayo, mga gago tayo, naniwala tayo na ang joke na ito ay serious. Why not? Why not? Paano kung biglang may sumabog? Paano pag biglang may tumumbang senador? Is it a joke? Doon kayo sasabihin nyo, oh, we made a mistake. Diba? Kaya nga daib ng maagap ang masipag. Mas sana maging paranoid na lang kaysa mangyari yung hindi dapat na mangyari. Diba? Nothing is wrong with paranoia
attitude kung yung paranoia mo happens. Ang masama, wala kang pakialam, biglang nangyari. O ano, edi sising tambuli tayo. Nagsising tambuli tayo, sana pinaniwalaan na lang natin. Akala natin joke, hindi pala, totoo pala. Di ba, laging nasa huli ang pagsisisi. O mabuti na lang, may isang General Torre, whatever the outcome of that, mabasura yan o hindi, at least may pumalag. Hindi tulad ng dati na oo na lang, we bow down to the wishes of the Dutertes. Hindi po ngayon. They no longer have the power. They no longer have the clout of power. Wala na po. No? Kaya itong mga enabler lang ni Duterte, ito ang nagpipilit na painumin tayo ng lemonade ni Duterte na masangsang, no? Sa bulok na isda. Wag di dapat ganyan. Tama na. Sa bagong Pilipinas, wala na dapat ganyan. We want our future generations, mga bata na may respeto, may moral ascendancy, hindi tulad ng mga anak ni Digong na pinalaking mga balaura, bastos, no? Mga mamamatay tao. Ha? Di ba? Nakakagalit. Pilit na sinisigsig sa ating kaisipan, no? Pati sa mga kabataan na okay lang 'yon. Joke lang 'yon. Pag sineryoso nyo, mga gagot, tanga kayo, stupido kayo, di ba? E paano nga kung nangyari, ulitin ko. Kung nangyari yung sinabi ni Digong dahil may mga panatiko si Digong na pwedeng gawin yun, e di sising tambuli kayo. Anong gagawin ko? E siyempre makikisimpati ako sa biktima. Pero sisisihin ko kayo ng mga nag-enabler kay Digong. Di ba? Tama, mali. O kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.